Bago pa man ang official release. Bago pa natin masilayan ang mismong manga panels. Lumabas na ang script para sa chapter 115 ng Record of Ragnarok. At kung totoo ang mga detalye na ito, may isang eksenang siguradong magugulat ka. Dahil pinahihirapan na ng todo si Kintoki, at wala siyang magawa. Paano ito nangyari? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Chapter 115 Spoilers. Sandali lang. Ang lahat ng ito ay base lamang sa lumabas na script summary at hindi pa final manga panels. Maaaring may pagbabago sa official release. Sa chapter 115 ng Record of Ragnarok, The 18 Cursed Hymns, malinaw agad ang direksyon ng laban, hindi ito simpleng physical clash. Ito ay sistematikong pagdurog. Sugatan si Kintoki. Tinamaan ng Gungnir. At ayon sa script, ang spear ni Oden ay hindi titigil hanggat hindi tinatamaan ang target. Ibig sabihin, hindi ito simpleng projectile, ito ay may absolute pursuit property. Ngunit mas malalim pa rito ang tunay na kapangyarihan ni Oden. Ang 18 Cursed Hymns ay konektado sa Havamal, na may 164 na verses. Hindi ito basta chants lang. Ito ay structured divine system. May verses na nakakapagpagaling. May verses na nakakapagdulot ng destruction. At may verses na kayang mag-modify ng battlefield conditions. Ang pinakamahalagang detalye rito, ang chants ang dahilan kung bakit naging unfailing ang Gungnir. Ibig sabihin, hindi lang weapon-based si Oden. System-based siya. Ngayon, himayin natin ang laban sa mas detalyadong tactical perspective. Una, range control. Hindi pinapayagan ni Oden na makalapit si Kintoki. Bawat attempt ng human fighter na mag-close distance ay tinutugunan agad ng chant activation. May chant na nagpalutang kay Kintoki. May chant na nag-blast sa kanya palayo. Ito ay classic zoning strategy. Kapag ang isang fighter ay may control sa distansya, hawak niya ang tempo ng laban. At sa script, malinaw, si Oden ang may hawak ng kalamangan. Ikalawa, layered defense Fafnir shields. Ang multiple divine circular barriers na tinatawag na Fafnir ay hindi static shield. Dynamic ito. Lumilitaw at nawawala depende sa threat direction. Ibig sabihin, hindi ito simpleng barrier. Posibleng auto-trigger defense mechanism. Nang maglabas si Kintoki ng rapid 4-hit burst sa lahat ng sides ni Oden, isang multi-direct diagonal attack para hanapan ng blind spot ang depensa, agad itong na-shutdown. At may explicit mention pa na light speed ang barrage. Kung ang shields ay nakaka-react sa ganung level ng bilis, ibig sabihin may predictive or pre-programmed divine logic ang depensa ni Oden. Ito ay hindi basta high durability. Ito ay intelligent defense. Ikatlo, psychological warfare. May isang detalye sa script na sobrang mahalaga, hindi man lang tumitingin si Oden kay Kintoki habang lumalaban ito. Sa isang high-level fight, eye contact is awareness. Kapag hindi ka tinitingnan ng kalaban mo, dalawang bagay lang ang ibig sabihin. Una, sobrang kumpiyansa siya. O ikalawa, hindi kanya kinokonsidera na threat. At sa puntong ito ng script, mukhang pareho. Dagdag pa rito ang crowd chant na Sigfotar, o Father of Victory. Ang momentum ng audience ay nasa panig ni Oden. Sa Record of Ragnarok, ang crowd psychology ay madalas may thematic impact. Ngayon naman, suriin natin si Kintoki. Una, reaction timing. Sa simula pa lang, ipinakita na naiwasan niya ang fatal split mula sa Gungnir sa pamamagitan ng pag-twist ng kanyang katawan sa huling sandali. Hindi ito simpleng reflex. Ito ay high-level combat instinct. Ibig sabihin, kahit may absolute pursuit ang Gungnir, may limit pa rin ang guarantee nito kapag ang target ay may extraordinary reaction window. Ikalawa, burst pressure strategy. Ang 4-hit rapid burst ni Kintoki ay malinaw na attempt para i-overload ang shield system. Kapag layered defense ang kalaban mo, ang pinaka-effective na paraan ay sabay-sabay na multi-angle pressure para hanapin ang delay sa activation. Ngunit sa script, walang delay. Ibig sabihin, either ang shield ni Oden ay sabay-sabay nag-a-activate, o may preemptive chant na nakastack na. Kung ganoon, hindi simpleng shield breaking ang solusyon. Kailangan ng rule breaking. At dito pumapasok ang pinaka-crucial na eksena. Itinapon ni Kintoki ang kanyang Golden Lightning Axe. Sa surface level, mukhang desperado. Pero sa tactical reading, maaaring ito ay strategy shift. Kapag ang shields ay nagre-react sa weapon-based threat signature, posible na ang pagbabago ng attack type, mula weapon-based to raw combat, ay paraan para guluhin ang activation pattern.
Posible rin na may power evolution na hindi pa inilalabas sa script. Sa Record of Ragnarok, ang human fighters ay madalas nag-i-evolve mid-battle kapag nasa brink na. Ngayon, i-assess natin ang overall battle state base sa script. Range control, Odin. Defense, Odin. Battlefield manipulation, Odin. Psychological momentum, Odin. Burst speed and instinct, Kintoki. Mental fortitude, Kintoki. Sa kasalukuyan, strategic advantage kay Odin. Ngunit may isang malaking variable na hindi pa nasusukat. May limit ba ang chance? May cooldown ba? May energy consumption ba ang bawat team? Kung ang bawat chant ay may cost, posible na ang layunin ni Kintoki ay hindi agad manalo, kundi pilitin si Odin na gumamit ng mas maraming verses hanggang lumabas ang opening. At kung may 18th cursed teams, malamang hindi pa natin nakita ang lahat. Sa dulo ng script, sinabi ni Odin na sa susunod niyang pag-atake gamit ang Gungnir, hindi na ito maiiwasan pa. At doon sumagot si Kintoki. Absolutely impossible is my favorite phrase. Hindi ito simpleng linya. Isa itong thematic counter. Divine inevitability laban sa human defiance. System control laban sa raw will. Kung totoo ang script na ito, malinaw na si Odin ang dominant sa kasalukuyan. Ngunit kung may isang bagay na consistent sa Record of Ragnarok, ito ay ang katotohanang nag-shift ang mga laban sa sandaling tumanggi ang tao na sumunod sa impossible. At ngayon, mukhang doon pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Saglit lang mga kops, bago tayo magtapos, ipaparinig ko muna sa inyo ang AI music na ginawa ko. Sana ay magustuhan ninyo. Maraming salamat din sa mga solid na sumusuporta sa aking munting channel. At syempre, shoutout din kina ang bandera sa sigaw ng laban. Itaga mo sa bato, walang susukuan. Kahit na imposible, pag-asa'y lalaban. Sa bawat titig, apoy ay